Hi, Ate Jan. Congratulations. Thank you Naku, po. finally, inilaunch na si Cristo. Medyo naging emotional ako kanina kasi para bang biglang, ewan ko, pagkupo namin doon, parang nag-flashback na parang kailan lang, parang bata lang siya, di ba? Pero sabi ko nga kasi si Christoph naman, he always makes us proud. Kaya sa school or sa singing man, yung mga achievements niya, kaya naman in full support kami ngayon ni Christopher na he's with Star Magic. Ilang taon siya nung sinabi niya na gusto niya mag-showbiz? Actually, hindi more on gusto niya mag-showbiz eh. Parang gusto niyang mas kumanta, gumawa ng kanta. And ito nga po, nung I think last year or last year no, sinabi niya na, Mami, pakinggan mo nga to. May kinumpose siya na pati music siya naglapat sa gitara. Ito na napakinggan ko, sabi ko, parang maganda. Oo. Imagine parang sabi niya, hindi naman niya kailangang maramdaman sa totoong buhay, di ba? Kung heartbreak man yan o ano. Pero parang imagining yung kung ano yung nararamdaman ng mga taong nagdadaan sa heartbreak. Natuwa ako nung napakinggan ko yun. Kaya dahil nga sila Kuya Roxy, di ba, under Star Pop nung una, kaya nagulat sila, pinatawag nila agad-agad si Cristo. At ito naman, nagulat din ako, nung tinawagan ako ni Ate Monch, and sinasabi nga na mag-meeting kami na Direk Lauren, and yun, from there, nakita ko kung paano yung magiging pag-aalaga nila kay Christopher. Kami ni Christopher, magkatuwang kami, kumbaga dito sa desisyon na to. So, definitely more on singing ang focus niya. Singing, yes, songwriting, hosting. Yun. Kasi incoming third year siya sa UP Diliman. So, gusto namin yung kung priority man yan, studies niya, syempre hindi man niya neglect yun. Sa kabila ng meron siyang singing and recording artist siya ng Star Pop at the same time. Pero kung may offer for acting, ano din siya, ready siya? Sabi naman niya, hindi naman niya kino-close yung doors niya doon, open siya doon. Pero siguro eventually, ate, para mas gusto niya ngayon mag-focus na yung music niya. Gusto niya ma-promote yung music niya, yung kanyang genre, yung kanyang EP or yung parang yung tinatawag na parang album ngayon di ba? So naka-out na kasi yun sa Spotify and music platforms. Kaya parang gusto niya talaga na ma-push yun at yun na ma-promote na gusto. Looking at Christoph, parang napakahabulin niya ng mga girls. So how was you as a mom? How are you as a mom? Parang yung guidance mo sa kanya, yung payo mo sa mga girls na nag-ahabol sa kanya. Hindi, ang proud ako kay Christoph kasi alam niya yung priorities niya. Siyempre, marami ding nagpapakita ng admiration sa kanya, di ba? Or sabi nga, yung mga bata crush, ganyan. Natutuwa rin ako kasi hinahangaan siya, di ba? Pero si Christoph naman, hindi ako kailangan mag-worry kasi napaka-disiplinadong bata. Alam niya kung ano yung priorities niya, sabi ko nga. At napaka-people-friendly din yan. Kumbaga siya, napakabait niya doon sa mga taong humahanga doon sa kakayahan niya, sa kanya. And basta may tiwala kami kay Christoph, hindi ako kailangan mag-worry. So, wala ka pang kinonfront ever? Ay, wala. Role ko lang yun. Hindi ako ganun sa totoong buhay. Lovable naman ako sa totoong buhay. Tsaka, sabi ko nga, co-manager ako in the sense na I'm there to guide him. Since 6 years old pa lang ako, ginagawa ko na to. Katulad mo sa Star Pop, hindi ako nag-co-ano doon kasi wala naman ako alam sa music di ba? So talagang, ito naman, just to guide him and maganda rin yung coordinated kami nila Direk Lauren, di ba? Doon siya itatakbuhin ng karir. So, gusto mo rin ba na makasama siya sa acting? Ako gusto ko, ewan ko siya kung gusto niya. Kasi baka mamaya isipin niya, pagkasama ako, sasampalin siya. So, hindi, di ba, dati nagkaroon kami ng sitcom, family sitcom, yung sa Christian Broadcasting, yes, yung sister company ng Net25. And doon ko nga nakita may isang scene kasi doon na parang kailangan niya maging emotional. Nagulat ako na parang ang effortless lang. Siguro parang inihit din siguro sa kanya yung emotions. Alam mo yun, ang daling kantiin ng emotions niya, ang dali niyang humugot. So, tingin ko parang isa yun sa parang hindi na kailangang ituro sa kanya. Baka naman innate din talaga din sa kanya ang pag-arte. Last na lang, magiging stage mom ba ang Sang Gladys Reyes? Hindi, because ako ay backstage mom. Nasa backstage lang ako. Yun lang ako. Okay, thank you.